Ito yung sinakyan ko na van biyaheng Mindanao, Surigao. Bali nag-land tracking lang ako dahil sa may mga gamit akong dala. Ayan guys, no, medyo masikip kami dyan sa loob ng van dahil sa maraming mga pasahero at marami ding mga gamit ang mga dala nila. Bali mga 15 lang kami dyan guys, no. Ito din yung first time ko umuwi ng probinsya na land tracking. Bali van talaga yung sinakyan ko guys. Ayaw ko muna ng bus kasi nga mas matagal yata yung bus kaysa sa van, kasi yung bus terminal to terminal hihinto, pero yung van diretso talaga. Ayan guys, no, kumain muna kami dyan guys, no, yung paghinto dyan sa Quezon Province banda. Ito yung itsura ng van guys pag umuwi ng probinsya biyaheng Mindanao galing Maynila. Dahil sa madaming gamit nga, yung taas ng van nilagyan na ng mga gamit. Maganda pang panahon dyan guys, no, yung pagbiyahe ko, yung pag-travel ko. Ayan guys, no, diretso tayo. At ito na nga guys, no, yung gusto ko talagang makita. Ito na yata yung sabi nila yung bitukang manok sa Quezon Province, na kung saan ipaikot-ikot yung daan. Hindi ko nga na-videohan ng maganda guys dahil nga sa nasa gitna ako nakaupo, kaya yung style ko sa gilid-gilid lang ako kumukuha ng video. Ayan guys, no, maganda sana kung nasa unahan ako at sa gitna, at least ma-diskartehan natin pagkuha ng video. Pero yan guys, okay naman guys, no, dahil nakikita natin yung pag-akyat talaga ng sasakyan at saka yung sa baba na daanan. Ayan guys, no, yan ang landmark na sinasabi nila guys. Siguro pag first time mong umakyat dito guys, kahit nasasakyan kayo, makaramdam ko talaga ng kaba. Pero mas daig pa rin guys, no, ng pagdarasal, kaya walang disgrasya na nangyari kahit ano man guys. Kaya tuloy-tuloy yung biyahe namin guys hanggang sa tatawid naman kami ng papuntang Samar. Ayan guys, napakaganda talaga yan, no? Kaya kayo kung gusto nyo ma-experience din yung land tracking, land travel, van papuntang Mindanao o pauwi ng probinsya Mindanao, yan guys, no, pwede mo rin akong kontakin dahil may mga kilala naman tayo ng mga driver ng van. Ayan guys, no, napakaganda talaga ng daanan din. Ayan guys, nasa gilid na kami ng dagat. At dito na nga guys, no, dito na tayo sa Matnog, Sorsogon, na kung saan yung mga sasakyan, van, bus or mga ano pa man isasakay sa barge or barko papuntang Samar. Ayan guys, nun papasok na tayo, sasakay tayo ng barko. Napakaliit lang yan guys. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura ng isang barge or barko para may idea rin kayo kung sakaling mag land travel kayo. Bale, dyan din yung papasok ng pasahero guys, no. Dyan yung daanan sa gilid, may dalawang hagdan dyan pataas. Yan guys, no, dahil magkabilaan nakapila ang mga pasahero. Unang-una yung mga pasahero guys, no, panghuli na yung mga sasakyan na isasakay. Magulo nga lang ipagkuha ng video kasi nga nakapila tayo. Iwas-iwas din sa mga hindi mga nais na mga katabi natin, sakaling may mga hindi magandang plano. Ayan, kaya be alert always, be aware always. Mag-login ba? Please mag-login ba? Mag-login. Papapasulat lang kahit lumabas. Pagkatapos ko nga mag-login guys, no, kasi lahat ng mga pasahero mag-login papasok sa barge. Ang guys, no, inikot muna natin yung lugar, yung barko guys, no, inikot muna natin yung mga upuan, yung CR. Ayan, tinitingnan natin guys, no, kung anong itsura nito, kung maganda ba, safe din ba. Tingin ko okay naman, no, kahit maliit lang pero okay naman guys. Ayan, no, nasa baba na yung mga sasakyan guys, no, makikita lang guys, no, kung nasa likod ka. Pagdating nga namin ng Samar guys, no, diretso na tayo sa Leyte. Ayan guys, no, dito na ako nakapagsimula pag video dahil nga sa nakatulog ako biyahe
Samar to Leyte. Ayan guys, ito na yung San Juan Eco Bridge na sinasabi nila guys, na ito daw yung pinakamahaba na tulay dito sa Pilipinas. Ayan guys, no? Pagkatapos nga natin dinaanan ang San Juan Eco Bridge guys sa Leyte, ayan guys, no, dito na naman tayo sa Lipata guys, no, Liloan going to Lipata, Surigao del Norte. Ayan guys, no, isang barge lang daw yung biyahe na yan. Kaya naghintay muna kami ng ilang oras bago makaalis. Diyan naman isasakay yung van guys, mga sasakyan papuntang Surigao del Norte. Ayan guys, no, binidyo ko lang yung pagbaba guys ng mga sasakyan at pasahero galing Lipata to Liloan. Ayan guys, no. Ayan, panoorin natin muna guys yung mga pangyayari. At ilang oras ng paghihintay guys, no, kami naman ang sasakay papuntang Surigao del Norte. Ayan guys, no, binidyo ko na yung pagpasok natin sakay sa barge papuntang Lipata, Surigao del Norte. Ganyan pa guys, no, kasi wala pang masasakyan na pinapasok, mga pasahero lang muna ang pinapapasok nila. Ayan guys, no, bale yung biyahe dyan guys, no, Liloan to Lipata, kulang-kulang 2 oras. 2 oras yata, sobra. Bago makarating sa Lipata, Surigao del Norte. Ayan guys, no, ayan yung itsura niya ng barge. Kita nyo guys, no. Kung kayo land tracking, land travel papuntang Mindanao, panigurado dito kayo sasakay. Ayan guys, no, nakaka-enjoy guys, no, adventure din yung ginagawa ko. Kahit pagod pero sobrang saya. Ayan guys, no, nakakamura ka pa sa pamasahe dahil nga sa mga magahe tayo na dinala papuntang Surigao dito sa Mindanao. Ayan guys, no, umakyat na ako sa taas, second floor. Ayan ang itsura guys, may third floor pa yan pero second floor lang na tayo. Ay, sa third floor lang tayo doon tayo upo. Ayan guys, no, hanggang sa pagbiyahe. Ayan guys, no, tuloy-tuloy tayo hanggang sa makarating sa Surigao del Norte, Lipata, papunta sa uuwian natin dito sa Surigao del Sur. Ayan, tuloy-tuloy, let's go guys, no, enjoy sa panonood guys.
Siya? Sa ubos ko siya? Sa ubos.